Praise the Lord. Amen. Ang Panginoon po natin ay deserve niya ng makatanggap ng mga papuri, makalangit na awitin sa araw na ito. And I believe sa ating pong ginagawa sa umagang ito, sa hapon na ito, siya po ay nakangiti. Can you imagine that? Nakangiti ang Panginoon. Masaya siya na nakikita niya yung kanyang mga anak. Nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng kagalakan. Nakataas yung kanilang mga kamay. Sinasambit nila yung kabutihan ng Panginoon. Masaya silang nagpupuri sa Panginoon. Can you imagine that sa oras na to, nakangiti ang Panginoon? Amen. This song, kahit kailan napatunayan natin na hindi po nagkulang ang Panginoon. Amen? Can you sing this song for the last time? Kahit kailan hindi ka nagkulang. Okay lang po, kahit po tayo po yung nakaupo. And awitin po natin yung awitin ito na nagmumula po sa ating puso. Sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon po masaya siya sa oras na ito. He deserve the highest praise. Deserve niya yung makatanggap ngayon ng mga papuri. Deserve niya yung makatanggap ngayon ng mga pasasalamat. Deserve niya na sinasamba po natin siya ngayon. Just close your eyes and then sabihin mo, Lord, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Lord, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Tayo nagkukulang, mga kapatid. Matigas yung ating mga ulo. But, isipin po natin, remember this, kahit kailan ang Panginoon po natin ay hindi po nagkulang sa atin. Yung kanyang pagmamahal sa atin, napakasapat niyan. Yung kanyang kabutihan sa atin, sapat yan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa amin. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Come on, church. Haranayin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng awiting ito. Pamamansin kahit kailan, kahit kailan. Yes, Lord. Di ka. Come on, church. Close your eyes para hindi ka mahiya. And then sing this song. Offer to Jesus. Yes, Jesus. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon. For the last time, mga kapatid, let's offer this song para sa ating Panginoon. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, walang hanggan, Panginoon. Walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Let us declare this. Inibig mo ako, Panginoon. Ibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin sa araw na ito. Lord, sa inyo po mga salita namin pong pag-aaralan. Salamat po, Lord. Tatanggipin po ng bawat isa ito, Panginoon, bilang pagpapala sa buhay nila, kalakasan sa buhay po nila, paalala, spiritual, Panginoon, na pamumuhay. Ang inyo pong lingkod, Panginoon, na nandito po sa oras na ito. Nagpapakumbaba. Lahat ng lalabas na sa aking pong bibig ay tanging kapurihan lamang, Panginoon, sa inyo pong pangalan. Salamat po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Sa gagawin niyo po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang palakpak para sa ating Panginoon na buhay. Amen. Are you ready, church? Are you ready?
Ang Panginoon po natin ay kasama po natin sa oras na ito. Amen? Salamat po sa mga tumayo dito po sa harapan at alam po natin na nabigyan po natin ng kapurihan ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng makamalangit na awitin at pagtugtog po natin para sa ating Panginoon. Are you ready, church? Again, are you ready to receive the Word of God? Ang ating pong gagawin po sa umagang ito, sa tanghaling ito po, ay, sabi ko, ay mag-ready po kayo dahil napakaganda po ang mensahe ng Panginoon na ibibigay po ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Meron po tayong kakainin sa hapon na ito at ang kakainin po natin ay hindi matamis. Kakain po tayo ng ampalaya. Kakain po tayo ng mapait. Ampalaya ang kakainin po natin sa tanghaling ito. Ngunit masustansya. Yan. Mapait pero masustansya. Amen? Are you ready? So, hindi po tayo kakain ng matamis sa umagang ito. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan sa hapon na ito ay matatagpuan po natin sa Matthew 28 verse 18 to 20. Lahat po alam po ito. Amen? The Great Commission. Jesus and the Great Commission. Ano po ba ang Great Commission? Go and make disciples. Okay? So basahin po natin. Matatagpuan po ito. Ito po, anyway, ito po ang ating pong title ng ating pong pag-uusapan sa umaga, sa tanghaling ito. The Great Commission, which is lagi po natin tong napapakinggan na sa mga preaching ng ating mga pastor na ating mga kilala. O sa mga nag-evangelize, di ba? Sa mga nagko-crusade, lagi pong napag-uusapan po ito. Sa mga pastor natin, mga leaders natin, pinag-uusapan po ito. The Great Commission. Ito po yung, pagkakalam ko, ito yung last part ng ating, last part ng ating series. Di ba? The Unstoppable. Amen? So, basahin po natin. Matthew 28, verse 18. 18 to 20, andyan po yung pagpasensya nyo po medyo maliit, pero alam ko nakikita nyo naman. Meron po dyan wikang Tagalog, at ito po, babasahin ko po dito sa wikang wikang English po yung nandyan sa screen. Ito po yung babasahin ko sa wikang Tagalog. Matthew 28, verse 18 to 20. Ganito po ang kanyang pagkasabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo mga kapatid, tandaan mo, Andrew, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Matagal na pong pinagpala ang salita ng Panginoon. Madilim ba? Okay lang naman. Nakikita nyo naman. Anyway, sa tanghaling ito, umaga, tanghali, hapon. Sa araw na ito, nabubulol ako nasanay kasi ako sa gimpo Hapon na. Okay. Meron pang bukas, so sa ikalawa. Okay, so sa araw na ito ay napakaganda po ang ating pong pag-uusapan. The Great Commission. The Great Commission. Okay? What is the Great Commission? Alam niyo po, meron na po ba nakaranas dito na nakapag-invite? Kagabi po, ang prayer namin, tatlo lang kami sa sa cell group namin. Yung mga kasama ko diyan, wala kayo. Saan kayo pumunta? Okay? Ang prayer namin kahapon, prayer request, kasi may mga prayer request kasi kami pagka magko-closing prayer. Pag pray natin na mayroong ma-invite yung mga kasama natin. And nag-chat si Andrew sa akin, bro, Pas, may kasama kami bukas. Pinag-pray lang namin yan kanina. Meron tayong, palakpakan natin si kapatid. Meron tayong kasama ngayon. Which is, ito po yung topic natin ngayon, the Great Commission. The Great Commission. Okay, so naranasan na ba natin na nakapag-invite? Pero, nire-reject po tayo? Di ba?
Yung pong, madalas no, yung akala mong pupunta siya, pero pagdating ng Sunday, ng Sunday ng umaga, nung pupunta na tayo, meron nang pupuntahan, di ba? Di ba? Lalong-lalo na dito sa Korea, di ba? Ano pa yung pakiramdam natin kapag pinangakuan po tayong, sige, pupunta ako bukas. Di ba? Di ba? Napakasakit. Mayroon na po ba rin po tayong naranasan na nadala naman natin sa church pero hindi nagtagal? Meron din. Okay? So, pero part po ito ng Great Commission. Okay? So, napakasakit minsan na kahit na andun na tayo sa kanilang harap ng bahay, pinagsasaran tayo ng pinto. Natry niyo na po yon? Kapag nagbibisita po tayo, nag-invite po tayo, ano, di pa naman natin nararanasan yon. Okay? So, doon po sa Pilipinas, nakagawian po doon, lalong-lalo na po sa mga probinsya, every Saturday, ay meron pong house-to-house visitation. Meron pong ganun, di ba? So dito po kasi napakalayo ang mga miyembro natin, kaya ano. Pero ano lang natin, i-apply lang natin yung ano yung kahalagan ng Great Commission. Every Saturday, ay meron pong mga house-to-house visitation na nangyayari sa Pilipinas. Yung mga leaders, yung mga workers, pumupunta sila mga alas 3 ng hapon, yung ginagawa ko na dati, alas 3 ng hapon, pumupunta na ako sa mga members, nag-i-invite ako, house-to-house visitation. Lahat ng mga miyembro, dapat mapuntahan ko. Kasi marami kasi sa mga simbahan sa probinsya, pag hindi mo pinuntahan ng Sabado, hindi sila pupunta ng Linggo. Magtatampo sila. Kaya kailangan, lahat mapuntahan mo sila. Di ba? Kasi bakit siya, binisita niya, ako hindi niya binisita. Kaya kinaumagahan, kinalingguan, hindi na pupunta yan. Di ba? Ginagawa natin to sa church, di ba? Sa mga, lalo sa mga probinsya, sa Tarlac na aking kinalakihan sa mga ministry. So, ayun nga, minsan hindi tayo tinatanggap, di ba? Nire-reject tayo, masakit, di ba? Minsan ay nakukulitan tayo, nakukulitan sila sa atin, di ba? Kasi which is, ganun talaga, kahit Sunday, every Saturday mong pupuntahan yan, makukulitan talaga yan, pero maniwala ka sa hindi. Darating yung time, lalambot ang puso niyan. Sige na nga, o, di ba? Pupunta na yan, di ba? So, sa Pilipinas, sabi ko nga, every Saturday, meron pong house-to-house. Marami tayong naririnig, hindi ako pwede dyan, may sakit ako, di ba? May pupuntahan ako, walang magbabantay yung tindahan ko, di ba? Busy ako. Paano pag dumating yung Panginoon? Pupunta na tayo sa langit, di ba? Tapos biglang dumating ang Panginoon, sabihin sa'yo ng Panginoon, oh, busy ka tsaka ka na lang, busy ka pa. Di ba? Napakasakit kapag ganun po ang mangyayari. So another question dito, kailan yung last na nakapag-share po tayo ng Word of God? Kailan yung last na nakapag-share tayo ng Word of God? Kailan tayo last na nakapag-share ng Gospel? Naalala ko dito sa Korea, ang last na nakapag-share ako ng Gospel is yung last na basketball fellowship, basketball evangelism. Yung basketball evangelism natin doon sa Pungmo. Pungmo ba yan? Yun sa last year. Yun yung last ko. Kayo mga kapatid, kailan yung last na nakapag-share po tayo ng Word of God? Hindi natin matandaan. Yung naalala ko, nung sa trabaho ko, mayroon akong kasamang Pilipino doon. Trinay kong siniran ng Word of God. Inaway ako. Sabi, yun pala, Ayun pala. Okay, sige, naiintindihan ko. Kasi, so, okay, I respect you. At least, naisyaran ko ng Word of God. Okay. Meron pong ganitong mga bagay sa ating pong buhay na simpleng bagay na makapag-share tayo ng salita ng Panginoon. Mare-reject po tayo. Huwag po tayong masasaktan. Okay? Mapag-aaralan po natin ito sa mga susunod. Kailan po yung mga last natin na napag-share po tayo ng Word of God, which is ito po yung pag-uusapan po natin. Ano yung last word na nabanggit mo sa kaibigan mo about Jesus? Baka naman chismis yung last word na nabanggit mo. Chismis, di ba? Ano yung last word? Oh, natalo yung pacer, di ba? Natalo yung di ba? Tambak ang OKC kanina, di ba? Anong last word ang nabanggit mo sa pamilya mo?
about Jesus. Napaka-importante po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sinulat ko na, hanggang dito yan eh. Okay. Yung pastor ko sa Pilipinas, nagkasakit siya. At in his last word, doon po sa kanyang higaan sa ospital, meron siyang last word na sinabi bago po siya mamatay. Andiyan po yan sa sa mga sa slides ko. Ito po yung kanyang sinabi. Ito nga, sabi nga saan na tayo? Hindi pa yan, wala pa tayo dyan. Sabi nga ni Apostle Paul, sige, pasadahan po natin. Apostle Paul, final letter to encourage Timothy. Sabi sa 2 Timothy 4:7, sabi sa 2 Timothy 4:7, sabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Dito sa part na ito, si Apostle Paul, ini-encourage niya ang kanyang disipulong si Timothy, kasi ililipat sa kanya yung kanyang mga ministry. Sabi ni Apostle Paul, napagtagumpayan ko na lahat. Sabi niya dito, I have fought the good fight of faith. Sabi niya, I have finished the race. Diba? Natapos ko na lahat ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. At ngayon, ibibigay ko naman sa iyo, Timothy. This is the last word of encouragement ni Apostle Paul kay Timothy. I have finished the race. Sabi niya dito. So, Paul encouraged Timothy to continue his ministry and to endure persecution even until death. Anong ibig sabihin po dito ni Apostol Paul? Sabi niya, itong mga ministry ito, naiiwanan ko sa iyo, Timothy. May mga pagsubok dyan. Mayroon kang ma-encounter dyan ng mga tao na i-reject ka. Nakakalabanin ka. Sa ministry mo, mayroong kakalaban sa iyo dyan. Mayroong magda-down sa iyo. Until death. Grabe yun, no? Until death. Mayroong persecution na mararanasan ka. Pero ito yung aking encouragement sa iyo. Keep the faith, sabi ni Apostle Paul. I have finished the race. Napagdaanan ko na yan, sabi ni Apostle Paul. I have finished the race na. Napagdaanan ko na yan, kaya mo yan. Sa ating pong buhay, sa ating pong pinapagawa sa atin ng Panginoon sa The Great Commission. Minsan napakahirap natin yayain yung ating mga kaibigan, yung ating mga pamilya. Magkakaiba kayo ng mga magkakaiba kayo ng mga paniniwala. Napakahirap mo silang hakiyatin sa church. That is part of the Great Commission. Marami tayong mararanasan sa oras na ito, sa ating pong pamumuhay. Magkakaiba minsan ang ating mga paniniwala. Pero ang nangunguna dapat is the Great Commission, yung maidala natin ng ating pong mga kapatid sa simbahan, sa ating Panginoon. Magkaroon sila ng kaligtasan. Wala ba dyan? Sabi dito, yung aking pong pastor, sabi ko nga, ito yung last word niya, sinabi niya. Wala ka ba dyan? I am God's servant. Ito po yung, kasi na-COVID po siya eh. Namatay siya. Yung bishop ko yung grabing nag-train sa akin tong pastor na ito. Sabi niya, I am God's servant. Whatever God's will is, let it be. I just want to hear my master say, well done, my good and faithful servant. His will is always for our good because He is a good God. Let us trust His heart. Ito yung last word na sinabi ng aking pong pastor bago po siya mamatay. Sabi niya, well done. Siguro, habang siya, nakahiga, narinig niya si Jesus, well done, my good and faithful servant. Natapos na niya. And then after doon, namatay na siya. Diba? Ang ganda yung last word niya. Ang ganda ng last word ng aking pastor na ito, na sinabi niya, well done, my faithful servant. Diba? Now, ginagawa po ba natin yung The Great Commission?
Ginagawa po ba natin yung the Great Commission? Now, the last words of Jesus. Ano yung last word of Jesus? Ano yung last word of Jesus? It is finished. Ito po, yung 7 last words niya doon sa cross. Pero meron po siyang last word. Nung papunta na po siya sa heaven, which is the Great Commission. Amen? The last word of Jesus is the Great Commission. Di ba? Ito yung 7 last word kasi, ito yung pinag-aralan, di ba? Na there are 7 last word, and then the first, second, hanggang sa 7, yung 7 na last word niya is yung, it is finished. Pero, the last word of Jesus, na lagi po nating tatandaan, is yung the Great Commission. That is the last word of Jesus. Napaka-importante po sa ating po mga Kristiyano. The last word of Jesus, the Great Commission. Okay? And he gave his final words sa Matthew 28, verse 18 to 20, which is the Great Commission. Number 1, God has called every believers to preach the gospel and make disciples. Wow, ito pala yung last word ni Jesus na kailangan nating gawin. Yung sinasabi niya sa Matthew 28, verse 18 to 20. Ano sinasabi niya ito? God has called every believers. We are the believers, right? We are the believers of Jesus. At ano yung sinasabi niya dito? To preach the gospel and to make disciple. Kaya sabi ko sa inyo kanina, and this is the Great Commission. Ito yung pinakadakilang utos ng Panginoon na sinasabi niya bago siya pumunta sa langit. To preach the gospel. Amen? To preach the gospel. Amen? Kaya nga unstoppable tayo na mag-preach ng gospel. Hindi tayo mapigilan na mag-preach ng gospel. Kahit ano pang paniniwala mo, mag-preach tayo ng gospel. Kasi sabi dito, every believers, they need to preach the gospel and make disciple. Amen? We are called to preach the gospel. Tinatawag tayo na mag-preach ng gospel. Kaya lang napakahirap dito sa Korea. Di ba? Kaya ang mga opportunity natin minsan ay yung ating mga kapitbahay, di ba? Ang ating mga katrabaho, which is napakahirap pa minsan na invite, di ba? Napakahirap pa minsan na natawagin sila. Napakahirap pa minsan na i-share sila sharean sila ng word of God. Kaya minsan ang ginagawa natin ay nagpo-post tayo sa media, sa Facebook, di ba? Ang ginagawa natin minsan sa pamamagitan ng ating mga TikTok ba yan? Ano ba yan? Yung pa-video natin, Reels, di ba? Nag-Reels tayo. Oh, mahal ka ng Diyos. Ganun tayo, di ba? God's love you. Di ba? So we are called to do the Great Commission. To do the Great Commission, and this is not a great suggestion. This is a Great Commission, not great suggestion. Amen? Jesus gave a command. Nagbigay ang Panginoon ng command, which is the Great Commission. These words are for every follower of Jesus Christ. You are the follower of Jesus Christ. Follower tayo ng Panginoon. Ako, ikaw, follower ng Panginoon. Lahat tayo believer, and we command. Meron tayong kailangan gawin yung command ng ating pong Panginoon. So bago pumunta si Jesus sa langit, ay meron siyang utos. Teaching them. Jesus gave a command. God command you. Sabihin mo sa katabi mo, inuutusan ka ng Panginoon. Inuutusan ka ng Panginoon. Sharean mo daw yung kapitbahay mo. Preach the gospel. Amen? Preach the gospel. These words are for every follower of Jesus Christ. Di ba? We are the follower of Jesus Christ. Sabihin mo, follower ka ba? O miyembro ka lang, tagaputas ka lang ng upuan? Sakit nun, ha? Di ba? We are the follower of Jesus Christ, and as a follower of Jesus Christ, we need to preach the gospel. Preach the gospel. Andiyan po yan sa mga sa natin. God will give us the power. Ito, napakaganda nito.
when we preach the gospel of Jesus Christ, when we preach the gospel, ang salita ng Panginoon, God will give us the power and boldness to fulfill the Great Commission. Napakahirap napakahirap mag-preach ng gospel. Marami tayong mapagdadaanan dyan. Maraming persecution. But sabi dito, God will give us the power and boldness to fulfill. Boldness, ibig sabihin po, katapangan. Kasi minsan nakakahiya di ba? Kapag meron tayong mga get-together na mga pinsan, mag-anak, tapos nahihiya tayo, di ba? Kasi sabihin ka, yung OA mo, hindi uso yan dito. Di ba? Pero, kung alam nilang, pero napakaganda, no? Kapag alam nilang umaten ka sa simbahan, ikaw yung kinukuha nilang mag-pray. Di ba? Opening prayer, di ba? So, yun yung pagkakataon minsan na tayo ay nag-preach ng word God, ng gospel. At least alam nila, di ba? So, nire-recognize tayo kahit yung mga kamag-anak natin, mga manginginom, tapos kapag may mga reunion, di ba? Bago tayo mag-start, tatawagan natin si mag-pray, di ba? Nire-recognize tayo. All authority and power in heaven and on earth has been given to me, sabi ng Panginoon. Lahat binigay sa akin. And then, sabi sa verse 19, therefore, verse 19, punta tayo sa ating text. Therefore, kita niyo yung therefore? Sa verse 19, sabi niya, yung word na therefore, ang Panginoon, nasa Kanya lahat ng authority. So, inuutusan tayo ng Panginoon ngayon. Therefore, kapatid, meron kang gagawin. God command you. And ito na yung inuutusan ka ngayon ng Panginoon. Therefore, gawin mo ito. Mag-preach ka ng gospel. Hiyakatin mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, at yung pag-preach mo ng gospel na meron kong tapang hanggang sa huli, kasama mo ako. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Amen? So, in Acts 1:8, ano sabi sa Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. You will be my witnesses. Sabi niya. So, in times na tayo po ay minsan nahihiya, ito sabi dito sa Acts 1:8, you will receive power. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Nawawalan tayo ng tapang minsan, isipin natin, kasama natin ang Panginoon. Kakaiba po yung pinag-aaralan natin ngayon. Di ba, mga nakarang pinag-aaralan kasi natin about ibang mga topic. Pero ito, napaka-importante po ito. Na mapaalalahanan po tayo na napakahalaga po na i-share po natin ang Great Commission. Amen? Ligtas na tayo, di ba? Meron tayong katiyakan na salvation. Di ko lang alam kung meron na kayong salvation. Alam ko, ligtas ako. Paano naman yung kaibigan mo? Paano naman yung kapatid mo? Don't be selfish. Diba? Paano yung magulang mo? Ikaw ligtas. Pero yung kapatid mo, yung magulang mo, nanay mo, hindi. Di ba nakakurot yun sa ating mga puso? Aminin natin, meron tayong mga relatives hindi pa ligtas. Di ba? Lahat ba ng relatives natin dito? Sino makakapagtaas ng kamay? Lahat ba ng relatives ninyo ligtas na? Alam ba ang Panginoon? Alam ba ang kaligtasan? Wala. Tayo. Ligtas na tayo, alam natin pupunta sa langit. Paano naman yung ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang? Hindi. That's why. Inuutos sa atin ng Panginoon. Share the word of God. Huwag tayong maging selfish. Hindi lang tayo lang yung pupunta yung langit, tapos yung magulang mo hindi, may iwan. No. Para sa akin din, di ba? Minsan naisip ko, nagigilty din ako, nagsililingkod ako sa Panginoon, pero yung mga kaibigan, yung mga kapatid ko, nahihiwalay sila. Yung magulang ko, nahihiwalay sila. Mga kapatid, ito po yung napaka-importanting paalala po sa atin. Share the word of God. Share the gospel. Share the gospel, mga kapatid. In verse 20, sabi niya dito, and surely I am with you always, to the very end
of the age, everyone is called to do the Great Commission. Everyone, walang excuse po dito. Every believers, every followers ng Panginoon, are you ready to do the Great Commission? Ready ka ba, kapatid? Ready ba tayo? Ready ba tayo lagi, mga kapatid? Amen? So, sabi sa Isaiah 6:8, ito sabi sa Isaiah 6:8, sabi niya, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us?" Sabi ni Isaiah dito, "And andito ako, Panginoon. Here I am. Send me." Di ba? Nagtatanong ang Panginoon, sino ang pwedeng pumunta dito? Sabi ni Isaiah, "Lord, andito ako. Ready ako. Here I am, Lord. Send me." Di ba? Maririnig natin yung boses ng Panginoon sa oras na ito. Sinong ready dyan? CFICC. Sino kaya magsasalita? "Lord, here I am. Send me. Send me sa Pakistan." Send me sa North Korea. May ganun kayang maririnig ang ating Panginoon sa oras na ito. Di ba? "Here I am, Lord, send me sa Pilipinas, bakasyon." Di ba? Di ba? Di ba? Sabi ni Prophet Isaiah, "Lord, here I am. Andito ako, send me." So, Prophet Isaiah responds to God's call. Tumatawag yung Panginoon and offering himself for service. So, tayo kaya? Ready tayo? Baka sasabihin natin naman, "Here he is. Andyan siya. Send mo na, Lord." Di ba? Andyan si Sister Marnelly. Siya na lang i-send mo. Di ba? Send mo siya sa North Korea. Nagturo pa. Send mo si Marnelly. Iwan mo si Rupo. Okay? At least, pinapaalala sa atin ng Panginoon na napaka-importante po na i-share po natin ang kanyang salita. Anong nangyari kay Jonah? Pinapapunta ng Panginoon sa Ninive para mag-share ng Word of God at magsisi ang mga tao doon. Anong ginawa niya? Lumiis siya ng daan. Diba? Tinakasan niya ang Panginoon. Tinakasan niya yung pinuutos sa kanya ng Panginoon. At anong nangyari sa kanya? Nagkaano yung buhay niya, di ba? And then, hanggang sa huli, na-realize niya na hindi niya sinunod ang Panginoon. Na-realize niya sa kanyang buhay na hindi niya sinunod ang Panginoon at sinabi niya, "Nagkamali ako. Ako ang dahilan. Bakit kayo lumulubog?" At tinapon siya sa dagat. Ilog. Hindi ilog yun. Dagat yun. Dagat. Ilog daw kasi, sabi ni ate. Walang balyera sa ilog. Amen? Hindi, nahulog po siya sa dagat. Di ba? Kaya, minsan mga kapatid, yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, napapahamak. Amen? Yung mga taong hindi sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, napupunta po sila sa ibang landasin. Kaya yung mga tao na sumusunod, andito ngayon sa oras na ito. Amen? So, iwasan po natin to. Kaya huwag natin gayahin si Jonah na hindi po siya sumunod sa Panginoon para mag-share ng Word of God at pagsisihin yung mga tao sa Ninive, pero hindi po siya sumunod. Nasa huli po ang pagsisisi. Go into all your words and share the gospel. Nulit ko, go into all your word and share the gospel. Go into all your front. Ginawan ko ng word, mundo. Pumunta kayo sa inyong sariling mundo at i-share nyo po ang word of God. Go into all your front. Tandaan po natin to. FE4, friends. May mga friends naman siguro tayo, no? May mga kaibigan tayo. Di ba? Kaya napaka-importante po, nag-i-invite po tayo ng mga unbelievers every Sunday. Yung mga relatives po natin, kaya sinasabi ko sa inyo kanya, R is for relatives. And A is for associations.
Ano ibig sabihin ng association? Alam niyo ba kapag ka sa mga mayroon pong mga pastors na ini-invite po nila sila sa mga munisipyo para magkaroon ng opening prayer, which is marami akong kakilala mga pastor kapag ka na-invite po silang mag-opening prayer, bago nag-i-start yung pastor, nag-share muna sila ng Word of God, which is napakagandang pagkakataon, di ba? Meron din tayong minsan kagaya nito kapag ka mayroon pong mga basketball evangelism, di ba? Merong mga opening prayer, meron munang nag-share ng Word of God, nag-share sila ng salvation, di ba? And then yung mga kapitbahay natin Chismosa, di ba? Napaka-importante na i-sharean din po natin sila ng gospel, ng Word of God. Go into all your di ba? Your friends, your relatives, dito na lahat, yung pamilya mo, lahat na ng kaibigan mo, di ba? Yung association, di ba? And then your neighbors. Amen? Nakakasunod po tayo? So, lapit na po. Go into all your friend, and tell them, ang Diyos ang sagot sa lahat. Ang Diyos ang sagot sa lahat. Alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral po sa Bible School, ma-share ko lang po sa inyo, doon po sa Tarlac. Bago kasi ako nagpunta sa college, nag-aaral muna ako ng Bible School sa Tarlac. Sa Rema Christian Training Center, sa Rema, Tarlac. Di ko alam kung narinig nyo na itong kwento ko na to. Dito po sa sa training na ito, na 1 year, pero kapag natapos mo, parang 4 years. 4 years training. Ganon katindi ang training dito. Dito, ang ginagawa namin dito, Monday, ang pinupuntahan namin, hospital. Hospital ang pinupuntahan namin. Nag-share kami ng Word of God. At tapos, di ba sa hospital, mayroon pong mga part doon. Ang pinupuntahan namin, yung mga nadisgrasya. Yung kakadisgrasya lang, yung may semento dito, mayroong dito, di ba? Eh, nag-share kami ng Word of God. Sabi, mahal ka ng Panginoon, ginaganon namin. Kailangan mong tanggapin ng Panginoon. Tapos makakarinig po kami ng mga sinasabi nila, bakit kung mahal kami ng Panginoon, bakit naranasan namin itong mga ganito? May mga ganun naranasan ako dati. Na every Monday, ginagawa ko yun. Tuesday, magpapara ko ng bus. Every week, ginagawa ko to sa training na to, doon sa Rema Bible School. Papara ko ng bus. Tataya ako sa harapan, magpipreach ako ng gospel. Di ba? Ganun ako katapang dati na mag-share ng Word of God. And then sa gospel, ay doon sa bus, habang nakatayo kami, ay hindi namin kailangan yan. Nagpapabayad lang kayo. May maririnig kayo dun, di ba? Kasi meron kasing mga ibang religious, nag-share ng Word of God pero may basket. Special offering. Special offering. Pero tandaan natin, ang salvation ay libre. Wala pong bayad. Amen? So doon, every Tuesday, nagpipreach ako doon sa bus. Papunta, kasi yun ang training namin, papunta sa last destination, hanggang pauwi na naman doon sa Bible School, magpapara na naman ako ng bus. Ganon yung ginagawa ko every week. Wednesday, ang pupuntahan naman namin, City Jail. Doon sa City Jail na yon, kulungan, pinakamalaking kulungan doon sa Tarlac. Ang pupuntahan naman namin doon, yung mga drug addict, yung mga kasama mo doon, mga punong-puno ang tato, di ba? Pero pagdating ng worship na, ang paborito kasi ng mga kanta ng mga nakakulong is yung kay buti-buti mo Panginoon. Tapos kapag kumakanta kami, wow, sabay-sabay silang kumakanta. Di ba? So napakaganda mag-share ng Word of God. At makakaranas ka doon sa mga nakakulong doon, titignan kanila ng masama. Makakaranas ka doon ng mga siga. Nakakatakot. Di ba? So, yun ang, and then Thursday, sama ko Thursday, sa palengke. Palengke naman. Diba? Mag-share kami sa palengke, dun sa Tarlac. Share kami ng Word of God, meron kami daladalang speaker, salita kami doon. Mahal ka ng Panginoon, ganito, tanggapin mo siya, ganito. Every week ginagawa namin yun. And then Friday, doon po kami sa mga ampunan. Ang tawag sa kanila?
orphanage naman yung pinupuntahan namin. Napakasaya po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagsishare po ng Word of God. November 1, pumupunta po kami doon sa sementeryo. At ito pang hindi ko makakalimutan sa buhay ko na nagpagamit sa Panginoon na mag-share ng gospel niya. Nung nagpunta pa ako doon sa sementeryo, nag-share ng Word of God. Ang nasharean ko, grabe. Pinakinggan niya ako nung nag-share ako ng gospel. At least na-share ko yung gospel. Pinakinggan niya ako. And then, nung natapos na ako, sabi niya sa akin, Iho, kunti pa ang alam mo. Mag-aral ka pa. Sabi sa akin. Nagulat ako. Bakit po? Kasi, sabi niya, ang ano pala, mga ganon, mga 7 years to 8 years yata silang nag-aaral. So, sabi ko, parang nagulat ako, hindi naman ako nasaktan. Ang importante kasi sa akin, kahit makatanggap ako ng masasakit na salita, importante makashare ka ng Word of God. Normal na lang kasi sa atin yung mga ma-reject tayo, di ba? Hindi tayo papansinin, di ba? Hindi tayo papakinggan, pagsasaraduan tayo ng pinto. Pero ang pinaka-the best dito, ang pinaka-maganda, ay yung ma-share natin ang gospel. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinasabi sa Biblia, yung Great Commission, yung command niya sa atin, na go and make disciple. Baptizing them. Diba? Turuan nyo sila. Turuan nyo silang sumunod sa akin, sabi dito. So ito po yun. John 3:16. Diba? Napakaganda. John 3:16. Basahin natin, everybody. For God so loved the world that He gave His one and only Son, and whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Nabasa po niya yung naka-highlights po doon, yung underline. Whosoever. Sino man. Sa mga ibang translation kasi, whoever. Dito kasi sa NIV. Whoever to eh. Whoever itong NIV. Doon sa, ano bang translation sa yung malalim na King James, sabi sa King James, whosoever. Kung sino man sa inyo, back to the John 3:16, whosoever, sino man sa inyo ang maniniwala sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Lagi po natin na binabanggit sa ating pong paglakad bilang Kristiyano. Yung John 3:16 para lang yan sa sa mga unbelievers. Hindi po. Ang gospel po ay para po sa atin. Kahit na believer ka, mananampalataya ka, kahit na unbeliever ka, para sa atin ang gospel. Ito, ngayon ganito. Merong isang religious. Ang belief nila ay, di ko alam kung napakinggan nyo na yung predestination. Predestination. Ang sabi doon is yung kung sino man yung mga ang sabi dito, ang paniniwala nila, yung mga pinili ng Panginoon ang maliligtas. Ikaw, alam mo pinili ka ng Panginoon, alam mo maligtas ka, pero pagdating mo sa langit ay hindi ka pwede. Hindi ka pwede dito. Merong ganong hindi ko na lang sasabihin yung religious na yun. Sabi, yun yung paniniwala nila. Pili lang ang ligtas. Pinili lang ng Panginoon kung sino yung mga maliligtas. Sabi dito, ito yung paniniwala niya, kung babasahin po ninyo sa Romans 8:29-30, this is about predestination. Pinili ng Panginoon yung mga niligtas. Pero, isipin po natin, kung babalik tayo sa John 3:16, sabi niya dito, whosoever believes in Him. Kung sino man ang manampalataya sa Panginoon, ay ang siyang maliligtas. Sino man ang manampalataya, kung sino man ang maniwala sa akin, maliligtas ka. Kaya hindi, para sa akin mga kapatid, but we will respect all the religion na sabi nila,
hindi ka maliligtas, pili lang yung maliligtas. Tatandaan natin, mga kapatid, sinasabi sa John 3:16, kung sino man ang manampalataya, sino man ang maniwala sa Panginoon, ang siyang maliligtas. Amen? Hindi ako naniniwala na meron lang pinili para maligtas. If God is choosing who is saved, pinipili na lang ba ang Panginoon? Ang lahat po mayroong free will. Di ba? Dito papasok yung free will. At pag pinasok natin ng free will, ito na yung sinasabi sa John 3:16, whosoever, meron tayong karapatan mamili. Meron tayong ginagawa na free will. Meron tayong karapatan mamili, yung will natin. At yung will natin yon ay maniwala tayo sa ating pong Panginoon. Hindi yung na sinasabi po dito na the Bible never describe that God rejecting anyone. God never describe God. Nabubulol ako. The Bible never describe God rejecting anyone who believes in Him. Hindi sinasabi ng Bible. Hindi describe ng Bible kung sino ang mga maliligtas lang. But dito sa John 3:16, whosoever believe in Him, kung sino man ang maniwala sa Kanya, ay ang siyang maliligtas. Amen? At sino ngayon ang mga pinili? Kung sinasabi dito sa Romans 8:29-30 ay ang mga pinili lang, ang mga maliligtas. Now, sino yung mga pinili ngayon? Tayo po yun, mga pinili ng Panginoon. And this is, I believe, this is the part of the Great Commission na tayo yung pinili ng Panginoon para i-share ang gospel. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. Ang lahat ng mga niniwala sa Kanya, sorry na lang kung hindi Kanya pinili, di ba? Amen? Now, kung pinili tayo ng Panginoon, what is the gospel? What is the gospel? And I believe this is a part po ito ng ating pong pinag-aaralan. Part po ito po ng ating pong series na Unstoppable. Kailangan po natin malaman. Pinag-aaralan natin dito, kailangan natin i-share ang gospel. Kailangan natin i-share ang gospel sa ating mga kaibigan. Which is tayo hindi natin alam what is the gospel. Napakahirap po nun. Tatanungin tayo, kapatid na Andrew, what is the gospel? Diba? Kapatid na RK, ano ba ang gospel? Alam ba natin ang ating sasagot? Sister Marnelli, what is the gospel? Diba? Alam mo ba what is the gospel? Ito ang pinaka-importante sa buhay po natin. Kaya nga napaka-importante sa ating pong mga buhay. Every time na tayo po ay tatayo sa pulpitong ito, dapat hindi mawala ang gospel ng Panginoon. Because this is the center of the Bible. This is the authority of the Bible. The gospel. Ang salita ng Panginoon. The gospel. Now, what is the gospel? Ito po yung paliwanag ko dito. Number 1, the gospel is the good news. There is the good news. Ano yung good news? God will forgive all your sin. Number 2, you can go to heaven, which is tama. That is the gospel. Number 2, but there is a bad news. The bad news is in Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, what is the gospel? The gospel is this. Ang lahat ay pupunta sa langit. The gospel is, lahat tayo ay papatawarin ng pinatawad ng Panginoon. But there is a bad news. The bad news is, Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang isa na makakapantay sa Panginoon, walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
wala ni kahit isa. Anong ginawa ng Panginoon? Because of sin. The bad news is, walang nakapantay sa Panginoon. Walang nakapunta sa Panginoon dahil sa kasalanan. To sin is to miss the mark. To sin is to miss the mark. And then sabi sa Romans 6:23, and the penalty of our sin is death. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ngayon ay patay. Dahil sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat hindi nakapunta sa pamantayan ng Panginoon. Walang sino ang nakaabot. And this is the good news. Binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan na ito sa krus ng Kalbaryo. And this is the good news. This is the gospel. This is the gospel, mga kapatid. Because of sin, binayaran yan ng Panginoon natin sa krus ng Kalbaryo. And this is the part of the Great Commission na kailangan natin laging matatandaan. This is the part of the Great Commission na lagi nating tatandaan na kapag tayo humahayo, sinasabi natin, ang Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Lahat ng ating mga kasalanan, dinala ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And this is a part of the Great Commission na kailangan talaga dapat natin unang-una na sinishare ang Word of God kapag tayo po'y humahayo. Amen? Kaya napakaganda rin na pinag-uusapan natin ito, mga believers ng Panginoon. The Great Commission. And this is the gospel of Jesus Christ. Nahiwalay tayo sa Panginoon eh. We are not qualified because of sin. Hindi tayo qualified sa Panginoon. Hindi tayo kapantay-pantay sa ating Panginoon because of sin. Diba? To sin is to miss the mark. Diba? Merong isang, ano ba yun? Tawag sa ganon, yung ganon. Dark, ano ba? Dark. Oh, baka yung gusto ganon. Okay? Hindi natin, na-miss natin yung pinakagitna na bilog, yung center, na-miss natin because of the sin. Hindi tayo kahit ilang kang ganon. Hindi, because of sin, nahiwalay ka. Nahiwalay tayo sa ating Panginoon because of sin. Pero sa ginawa ng Panginoon sa atin, in Romans 6:23, sabi niya, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. That's why, mga kapatid, laging natin tinatandaan that Jesus come to save us. Pastor, alam ko na yan eh. Ilang beses ko nang napapakinggan sa mga preaching na yan, bakit hindi natin ginagawa? Hindi natin ma-imbet-imbet yung magulang natin na napakatigas ng ulo. Di ba? Hindi natin ma-imbet yung ating mga tatay na naninigarilyo, nagiinom. Napakahirap ninyo. Alam mo na pala yan. Di ba? Hindi ka man lang makapag-share sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, sa kapitbahay mo, sa mga pinsan mo. And this is the reminder of reminder po para sa atin. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. And this is the gospel of Jesus. He showed His love for us. Paalala po sa atin po ito, mga kapatid, na kailangan po natin gawin ang the Great Commission. Pinahirapan siya, pinako sa krus, binugbog, tinusok sa tagiliran, at siya po ay namatay. In 3 days, siya pa'y muling nabuhay. Amen? Sharing the gospel, tandaan po natin to, sharing the gospel, energize, and refresh the Christian. Wow! Yung pag-share pala natin ng gospel, yung ginagawa mo, Brother Jojo, na nag-share ka ng gospel, yung pag-i-invite mo,
Na-energize tayo. Nare-refresh tayo. Iba pa yung ginagawa natin sa simbahan na kapag nagmi-ministry tayo, tumutugtog tayo, meron tayong kasiyahan na nadarama. Iba pa yung kapag pumunta tayo ng Sunday, nakikita natin yung mga kapatid natin, masaya tayo. Iba pa pala kapag katapos ng simba, mayroong kainan, napakasarap yung ulam, nare-refresh tayo. Iba pa pala yun. Di ba? Ang sinasabi dito na kapag ka nag-share ka ng gospel, ginawa mo yung The Great Commission, na-energize tayo. Nare-refresh tayo. Di ba? Isang kaluluwa man, tumanggap yan sa Panginoon. Ang kalangitan nagse-celebrate yan. Isang kaluluwa lang, tumanggap yan sa Panginoon, nagse-celebrate yan. Di ba? Na-energize tayo kapag kagaya nito, nakakapag-share ako ng Word of God sa inyo, nakakapag-share ako ng gospel. Wow, masayang-masaya ako, na-energize ako, excited ako lagi. Nare-refresh ako. Ganun din kapag nag-share tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating family, di ba? Kapag mag-isa mo lang Kristiyano, laging ikaw yung tinutokso nila, laging ikaw yung kinakalaban nila, no? Banal-banalan ka na naman. Di ba? Sabihin ka pa, tatawagan, oy, pastor, halika na dito. Di ba? Pastora, halika na dito. Di ba? Mag-pray ka muna, pastor. Di ba? Gumaganon yung kapag ka mag-isa mo lang na Kristiyano sa pamilya mo, napakahirap. Kaya nga, God command us. Ito yung way para kung paano po tayo mag-umpisa. Brother MJ, alam ko galing ka ng Pinas at na-homesick ka ngayon. Di ba? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay po natin. Preach the gospel, mga kapatid. Napakahalaga ang gospel. Kaya nga minsan, napakadelikado sa mga preaching na nabakinggan natin na wala ang gospel. Always preach the gospel in the pulpit. At ito po yung pinakamaganda. Sharing gospel will energize us, refreshes us. Masaya tayo kapag may tumatanggap na mga kaluluwa sa ating Panginoon. Amen? Napakasaya kaya na mayroon tayong kaibigan ngayon na umaten. Diba? Napakasaya kaya minsan na kapag mayroon tayong nai-invite na mga bagong kaluluwa sa simbahan natin. Kahit pa mananampalataya na yan, napakasaya. Amen? Napakasaya. Kaya huwag po tayong tumigil na invite yung ating mga katrabahong Pilipino. Huwag tayong tumigil. Halika, punta tayo sa church. Tara, church tayo. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. So, bring a unbeliever or bring a non-believer or new believer to church with you. Amen? In Acts 13:36, sabi dito, Acts 13:36, ito yung ministry ni Haring David. Sabi dito, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, ito'y natapos na ni David yung kanyang mga pinagawa sa kanya ng Diyos. Tapos na yung kanyang ministry. Siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Anong makikita natin dito sa Acts 13:36? Yung word na nang magawa na ni David ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung mga kalooban? Lahat ng mga inutos sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang isa kahit sinuway ng taong ito. Lahat ginawa ni David yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. And then, he died peacefully. Diba? Napakaganda kaya nun. Diba? Kaysa naman yung tayo, nagsasaya dito, tapos yung mga magulang natin, nagaganon sila doon sa Pinas. Di ba? Tayo, lagi tayong, di ba? Nagpa-party-party na doon, nagtotong age, di ba? Tayo, every Sunday, energize tayo. Fresh na fresh tayo pag lumabas ng simbahan. Every Sunday, ang saya-saya natin. Puspos tayo kapag tumayo dito. Puspos ka dyan sa kinakaupuan mo. Pero paglabas mo, kumusta kayo yung family ko? Diba? Kumusta kaya yung nanay ko? Ano kayang ginagawa niya? Nagsimba kaya siya? Kumusta kaya yung paniniwala niya sa Panginoon? Sabi ko nga, huwag kayong maging selfish. Huwag tayong maging selfish. Let us always share the gospel.
Let us always share the gospel. David, nagawa niya lahat ni Haring David, yung kanyang mga ginawa, lahat ng Panginoon. Lahat ng kalooban, lahat ng pinagawa ng Panginoon. Pag sinunod natin ang Great Commission, and then Jesus said, "Well done, my good and faithful servant." Diba napakagandang pakinggan sa ating mga tenga, di ba? May ginagawa tayo na pinapaganda natin yung church. Ang ganda-ganda ng ginawa natin sa ministry natin. And then, kahit wala kang marinig sa pastor mo, sabi ni Lord, "Well done, my good and faithful servant." Ginawa mo yung tungkulin mo. Amen? So, ganun lang naman kapag nagmi-ministry tayo, hindi naman sa tao ginagawa natin ito para sa ating pong Panginoon. Para sa ating pong Panginoon. Kaya, preach the gospel. Share His word. Preach the gospel sa family mo. Napaka-importante yan. Sa oras na ito, meron pa ba tayong mga kikilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon? O baka naman ikaw, wala ka pang kaligtasan. Meron akong nabasa. Meron akong narinig sa asawa ko na napansin niya sa may day sa cellphone niya. Sabi niya sa akin, meron akong nakakilala, my sweetheart, loving husband, sabi niya. Sabi niya, sabi niya, alam mo ba, meron nakita akong may day doon sa Facebook. Sabi niya, "I'm starting now to be a Christian." Pero kilala mo siya, ang tagal nang naglilingkod sa church. Ang tagal nang nagsisimba. Pero sabi niya sa post niya, "I'm starting now to be a Christian." Ngayon pa lang niya naiintindihan. Baka naman ganun po tayo ngayon. Baka ganun po tayo. Tagal-tagal na nating Kristiyano, pero hindi pa natin alam ang pagiging Kristiyano. Amen? So ito, napaka-importante sa ating pong buhay, mga kapatid, na mapaalalahanan po tayo. This is the heart of the Bible. This is the authority of the Bible to preach the gospel, to do the Great Commission. Paalala po sa atin ng Panginoon sa sa araw na ito. Sasabihin sa atin ng Panginoon, "Well done and good and faithful servant." Faithful servant, sabi niya. Well done. Nagawa mo ang aking pinapagawa sa iyo. Meron pong isang istorya. Dito po ako mag-uumpisa. Dito pa ako magtatapos. Ba yan? Dito pa ako magtatapos. This is a true story sa Pilipinas. Merong isang babae na kaedadan ko. Ang prayer niya, madala niya yung tatay niya sa simbahan. Which is yung babaeng ito ay napaka-active sa church, napakalalim spiritually. At kaya lang, ang prayer niya, ang problema niya lagi, yung tatay niya. Kasi manginginom, ang hirap niyang dalhin sa church. And then, dumating yung time na nagkaroon ng sakit yung babae. Sa katagal-tagal niyang pinagpipray yung tatay niya na magbago, madala niya sa church. Naidala niya sa church. Pero, yung babaeng ito nagkaroon ng sakit. Namatay siya. Which is nagawa niya yung kanyang tungkulin. Nag-testimony yung tatay. One day, isang araw, Sunday, nag-testimony yung tatay. Sabi niya, "Alam ko yung anak kong ito, pinagpipray niya ako." Tapos sabi niya, "Napakasakit, ito pala yung kapalit. Para lang ako mapunta sa church, para lang magbalik ako sa Panginoon, ito yung panalangin ng anak ko sa akin, na pumunta sa church, magbalik sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, ito pala yung kapalit. Pupunta ako sa church, pero kukunin siya ng Panginoon."
Nagigets nyo? Merong kapalit. Yung prayer ng anak, pumunta sa, mabago yung magulang niya, pero ang kapalit, mamamatay siya. Di ba? Ang sakit nun. At yun yung ano niya, at pinagsisisihan niya. Pinagsisihan ng tatay na yun, yung ginawa ng kanyang anak. Na merong kapalit. Di ba? Napakahirap nun. Tayo, mga kapatid, we are saved. Alam natin ang gospel. Pero paano yung ating mga kaibigan? Paano yung ating mga mahal sa buhay? Isa tanong ko sa inyo kanina, meron ba tayong mga kilala na hindi pa ligtas? And this is the time, lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Na gamitin tayo, pag-pray natin na gamitin tayo ng Panginoon. Gamitin tayo ng Panginoon para mag-share ng Word of God sa kanila. Mag-share ng salvation sa ating pong mga mahal sa buhay. Napakaganda at napakatamis pakinggan kapag kasasabihin po ng Panginoon sa atin kapag napunta na tayo sa kanyang kalangitan. Jesus said, "Well done, good and faithful servant." Ang tanong ko sa inyo kanina, meron tayo mga kakilala na hindi pa ligtas. Meron tayo mga kakilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And this time, ito po yung pagkakataon na hindi lang puro sa atin naman ang mga natatanggap natin, mga word of God. Bigyan naman natin sa iba. Pag-pray naman natin sila. Okay, this is the challenge po sa atin sa umagang ito. Let's all stand. This is the challenge sa atin pong lahat sa umagang ito, mga kapatid. Pray your brothers, your sister. Kung mas magandang ay sulat mo eh. O kaya sabihin mo sa utak mo, banggitin mo, Lord, gusto ko pong maligtas tong taong ito. Diba? Meron tayong mga kapatid na hindi pa nakakaligtas, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Don't be selfish, mga kapatid. Ito, paalala po sa atin ng Panginoon because we are the believers. We are the followers of Jesus. This morning, let us focus naman na gamitin tayo sa Panginoon para makapag-share ng Word of God sa mga kakilala sa atin. Amen? And then this morning, this afternoon, panggitin natin yung kanilang mga pangalan at ilapit po natin sa ating pong Panginoon. Close your eyes, mga kapatid. Close your eyes. Come on. Close your eyes and then banggitin niyo po yung kanilang mga pangalan. Banggitin niyo po yung kanilang mga pangalan ng mga kaibigan ninyo. Yung magulang mo, kung hindi pa nakakilala sa Panginoon, banggitin mo, ilapit mo sa Panginoon. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung kuya mo, yung ate mo, yung bunso niyong kapatid. Yung mga pinsan ninyo na hindi pa nakakilala. Banggitin niyo lahat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sige, mga kapatid, kausapin po natin ang Panginoon. Sa oras na ito, huwag po tayo maging selfish. Hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. Isipin mo rin yung mga kakilala mo, yung pamilya mo. Gusto mo rin na maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Gusto rin natin na maranasan nila ang paggabay ng Panginoon sa kanila. Maranasan nila ang kaligtasan. Makilala nila ang Panginoon sa kanila pong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, narinig niyo po, Panginoon, ang mga binanggit po ng aking po mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, pakinggan niyo po kami. Pakinggan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Nagsusumamo po kami sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, na magawa ang inyong pong utos sa amin, your great commission. Gamitin niyo po kami, Panginoon,
na mahabahagi po ang iyo pong mga salita sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat. Sa inyo po ang kapurihan, Panginoon. Sa inyo po ang pasasalamat at pagsamba sa oras na ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Tayo po natin makakaupo na.